nakita ko po na pagkakamali ko bilang husband sa panganay ko po, sa kambal ko po na panganay, yung bang hindi ko sila masyadong naturuan ng Tagalog, na lumaki lang sila sa English. So, yung bang pagkakaintindi nila sa Tagalog, hindi masyadong na-reinforce. Welcome po sa Pinoy Husbands. Ako po si Paul. Ako po si Norbert. At today po, medyo masaya ang ating topic kasi pag-uusapan natin ang iba't ibang stereotypes. Yan. Ano ba ang mga stereotypes ng Pinoy husband, especially pag dumayo sa ibang bansa? Yan. Okay. I mean, ako kahit na hindi pa ako naging husband, nung sa lahat ng mga travels ko around the world, naaaliw ako sa mga stereotypes ng mga tao. Ano bang napagkamalan ka bang Pinoy o anong Hindi lang Pinoy, ang daming nagpagkamalan. May yung pinaka funny sa may isa nagsabi sa akin na nagtanong na kung Korean ba ako or wala ka. Talaga ba? Talaga siguro nalilito sila sa Asian. So nung nasa South Africa ako, yung mga bata kanila Chinese ako talaga. Kasi yun lang ang parang hindi naman yun lang, pero yun yung parang stereotype. Totoo. Ako din sa China nung nag-work ako, kala nila Chinese ako. Tapos nung nag-bakasyon kami sa Vietnam, akala nila Vietnamese ako. Pero feeling ko Korean, baka hindi. Yun nga, may isang time nga na gusto ko mag-enroll ng nag-boxing sa South Africa din ito. Nangyari, tapos nung pumasok ako sa store, sa gym, tapos nagsabi na I'm Filipino kasi may sila, may talagang may poster ni Manny Pacquiao sa Oo, talaga. Wow, ha? Sa South Africa? Tas I think yung may-ari ng gym talagang fan ni Manny. Hello, Sir Manny. Hello, sir. So sa akala, ang sabi niya, so magaling ka din mag-boxing, diba? So yun, stereotype yun. Hindi naman ano sabi mo? Hindi. Of course. Pampapawis lang, but not even close. Okay, so yun po. We will talk about stereotypes, and masaya po ito kasi according sa aming research, may mga 8 po na stereotypes kaming isasabihin na hindi naman ito ang katotohanan. Parang stereotypes nga, di ba? So, and then, may tawag po kami itong traffic light reaction. Ano ba? Traffic light reaction. So may 3 po kaming cards ng aming hawak para po sa nakikinig sa podcast. May green card, may red card, saka may yellow card. So pag green, ang reaction meaning go. Parang okay sa'yo yan, di ba? Pag red, medyo alanganin. Pero parang hindi totoo talaga. Tsaka yellow, parang pwede na. Pwede. So, yun po ang aming gagawin. Mag-react po tayo sa mga stereotypes, and then we will see. Okay. Pwede rin po kayo mag-react sa comments pagka meron po kayong reaction. So, please put it in the comments below. Yes. Okay. First stereotype. Filipinos are hardworking and reliable. Yan. Ano sa Tagalog yun? Yung hardworking? Oo. Masipag at maaasahan. Ayun, galing. Di ba? Maasahan, galing. Pagiging proud yung Filipino teacher ko. Okay. Hardworking and reliable. Yan. Oy. Diba? Okay. Dapat sabay tayo. Sabay tayo. 1, 2, 3, go. Go. Yan. Green. Green talaga totoo yan. Totoong totoo. Diba experience mo dyan? I think totoo siya. Especially sa mga healthcare and sa customer services, magaling ang Pinoy. Kahit sa ibang bansa, nung pumunta ako sa Singapore, mga Pinoy talaga yung gusto nilang servers, singers, hotels. Tapos sa hospital, talagang maalaga ang mga Pinoy. Oo nga. Yun ang masasabi ko. Totoo. Totoo talaga siya kasi kahit na dito yung mga
we have diba? We have friends and then they typically know somebody Filipino and who's really serving as a nurse. Yeah. And they always say na talagang magaling. Oo. Talagang feel nila safe sila. Talagang at yun na nga, sometimes pinapatanong kung kilala natin. Alam mo ba tong nurse na to? But nakaka-proud yan. I think it's something that okay ako sa stereotype na ganyan. Kaya po yung mga nurse dyan sa Pilipinas, kung gusto po ninyong pumunta dito sa Germany, kailangan po nila ng nurse dito. So, hindi nyo na po kailangan ng A1, ng language. Talagang minsan, tinatanggalin nila yon. Tapos kahit bagong graduate ka, gusto nilang kunin ka pa rin. Kasi nga, ganun po ang stereotype sa mga Pinoy. Maalaga, caring, ganyan. Yan. So, maganda yan. Maganda yan, stereotype na yan. Okay. Stereotype number 2. Always happy and friendly. Ayan. Parang mas maganda pag ako nag-English ako magta-translate into Tagalog. Subukan natin. Hindi kaya mas maganda ikaw mag-Tagalog. Gusto ko yung mag-i-English, no? Oh my goodness. Okay, ready ka na? Sabay tayo. Okay, 1, 2, 3. Go. Ayan. Green pa rin. Green pa rin. Okay. Always happy and friendly. Always happy and friendly. Palaging masayahin at saka friendly. Hindi ko alam friendly. Hindi kayo mapagkaibigan. Hindi, ano? Parang ganun na din. Basta palakaibigan. Palakaibigan, yes. Okay. Okay. Masasabi ko totoo siya sa mga Pinoy, no? Pero sa ibang lahi, hindi totoo yun. Sa Pinoy lang. Actually, yung mga... Oo, yung sa, for example, ito namimiss ko talaga sa Pilipinas na. I've been outside, siguro ngayon, magta 10 years na ako wala sa Pilipinas. Yung pag pumunta ka sa restaurant, tapos, yung may server yung, hello sir, you need a table, ganyan, mabait eh. Tapos, oh sir, I'm so sorry, we don't have any rooms. Can you accommodate after 2 hours? Ganyan yung nag-apologize pa sa'yo kasi hindi ka nila ma-accommodate, di ba? Pero sa ibang lahi, kunwari dito sa Germany, walang pakialam. Talagang, ikaw pa yung masama kasi ikaw yung pinagsisilbihan. Yung ganun. Parang, pag... Dumating ka kasi. Bakit ka kasi kumakain? Ibang no available. No available room. Yeah, you have to wait. Just wait. Yung ganun, para ikaw pa yung mali eh. Intense, no? Intense. Oo, tsaka ganun din sa hotel, ganun din pag sa sales lady. Meron ako na-experience sa Dresden. Bumibili kami ng tinapay. Minsan, parang pag excited ako kasi gusto kong tingnan yung mga iba't ibang tinapay. Tapos nagsalita ng German yung cashier. Sabi sa akin ni Steph, bilisan mo na daw. Kasi sabi nung cashier, wala kaming oras para maghintay sa iyo. Yung ganun. Grabe ka. Sabi ko. Sige na nga. Wow. Huwag na tayo bumili. Wag na. Always. Hindi, you will never experience that in Philippines, no? Oo nga naman. Talaga. I think, sa kahit na saan ako nagpunta, talagang may impression ng talagang mga people na friendly and happy tayo. Sometimes, feeling ko, parang nasa isip lang nila yon kasi hindi naman totoo talagang happy talaga. May mga times naman talaga na wala ka sa mood or or basag yung trip mo kasi ayaw mo lang talaga kumausap pero pag kinausap ka, nakasmile ka lang din. I think parang default ba sa atin na kahit na anong mangyari, talaga nakasmile, di ba? So maganda yun. Maganda yun siya na stereotype. Pero I think also mga Pinoy kasi mas kahit ng problema, pwede nating i-turn yun into to joke or happiness. Pero nga nakita, naalala ko yung Taal volcano, yung sumabog. Tapos may mga nagpadala ng relief goods. Tapos ang problema kasi yung relief goods, parang hindi kinategorize kung ano yung damit pambata, damit pambabae, panlalaki. So yung lalaki, yung nagbubungkal siya, ginawa niya yung damit pang kasal. Sinuot lang niya, yung gano'n. Talagang pangkasal, Tapos parang, yung mga Pinoy, nawala na sila ng bahay, nawala na ng, ng tirahan, nakapila.
para kumuha ng relief goods. Tapos yun yung suot niya. So, yung joke lang na ang mga Pinoy, nagagawa natin ng paraan para maging masaya yung isang bagay. Yun ang nakaka-believe sa Pinoy talaga na marunong makakita always ng parang positive or parang optimistic about it. You know something? Totoo yan. Na parang feeling ko nga I mean, this is also my personal principle in life, no? The crisis of today is the joke of tomorrow. Parang at hindi naman you don't invalidate what is going on. Yeah. Pero hindi ka na pwede magmukmuk at saka you don't wallow in the sorrow. So yeah. Tinatawanan na lang natin at saka happy lang. Happy lang. Maganda 'yun. Maganda 'yun na stereotype. Okay. So, the third one. Amazing at English but with an accent. Ano sa Tagalog, Norbert? Agoy, patay tani. Agoy. Argoy. Magaling sa English pero may accent. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung ano yung accent sa Tagalog. May tono or ano. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Yeah, puro green tayo. Green pa din. Yes. Okay, so can you say that Filipinos are good in English in your experience? Yes, of course we are. We are very good in English. There we go. Oftentimes when they hear me, a lot of our foreign friends ask me like, why do you? I cannot believe you guys speak English. Yeah, that's true. Opo, totoo po yun. Nag-aaral po kami ng English sa Pilipinas. I think sa Pilipinas din ata masyado tayong immersed sa English language from the get-go, right? Like sa batang-bata pa talagang exposed na sa English eh. And feeling ko nga ngayon mas lalo na like bata pa lang yung hindi pa hindi ka pa nakakapagsalita in English na ng parents, 'di ba? Actually, may double-edged sword siya, no? Kasi for me, ang experience ko, in which I think yung pagkukulang ko rin bilang Pinoy husband, no? Yung mga anak ko, yung dalawa kong panganay, hindi na sila masyadong marunong magtagalog. Kasi hindi ko na... Dalawang panganay kasi twins sila. Twins sila. Okay. Taruhin lang natin. Klaro po, dalawang panganay sa isang nanay. Kambal po sila. Kambal. Okay. Hindi po mag-ibang nanay yun. Sorry po sa mga nakikinig dyan. Para hindi lang malito yung mga tao ba? Okay. Bro, kailangan ko siguro ng isang video na confession. Parang ang dami ko kasing Tun mo tayo sa ating English. Sa English muna tayo. Nahilis yung ating pag-uusap. So, nakita ko po na pagkakamali ko bilang husband sa panganay ko po, sa kambal ko po na panganay, yung bang hindi ko sila masyadong naturuan ng Tagalog, na lumaki lang sila sa English. So, yung bang pagkakaintindi nila sa Tagalog, hindi masyadong na-reinforce, no? Pero yung bunso ko, yun, at least mas nakaparinig siya ng Tagalog, so mas na-reinforce ko sa kanya. So, I think na maganda naman yun na may English kasi talagang international language. Pero, turuan pa rin po natin ng Tagalog yung mga bata. Yeah. I agree. Ano yun, meron ding studies na pag tinuruan mo ng bilingual, yung anak mo, mas yung brain power niya mas malakas kasi ginagamit niya yung iba't ibang areas ng brain dahil kailangan niya mag-switch eh. So, may benefit po siya. Yeah. So, yun lang ang masasabi ko po sa mga nanay o tatay na nasa ibang bansa, turuan niyo pa rin po sila ng Tagalog. Sa akin naman, to add to that, no, kasi ewan ko sa inyo, but kasi nung lumalaki tayo, well, in our younger years, we were really taught American English. And for some reason, maybe it's not true to everyone, pero sa akin lang, parang feeling ko dati, the more American you sound, the more educated you yes, kasi you don't want the Tagalog accent, diba? Like it's not even you don't want parang tinitrain talaga tayo na mag-sound American. Yes. And para yun yung parang naging status symbol ba. So I grew up in that kind of like mentality, which is
parang at honestly at that time hindi ko man minasama yun. Okay lang yun kasi language naman nila talaga yun, di ba? Oo. Pero nung kalaunan, lalim nun. Kalaunan. When I think pagdating ko sa South Africa, yung first time kong lumabas ng bansa, na-amaze ako kasi una, ito nga yung stereotype nila, amaze sila na magaling tayo mag-English. Tapos yung next question ko, ang daming nagtanong sa akin na hindi nga about being Filipino eh. Yung tanong nga like which state from the states are you? Wow. Diba? Parang ganon, di ba? Wow. So, I mean, ang dami naman kasing Filipino Americans, di ba? Yes, correct. So, hindi na yon parang bago. So, parang sabi ko, talaga ba? Hindi naman talagang born and bred in the Philippines. And then, nasa shock sila na, ang galing talaga yung mag-English. And then, doon ko na-appreciate yung parang accent natin. Kasi, parang they say that the Filipino accent is neutral. Yeah. Na maganda siya pakinggan. Right. Na hindi siya irritating, wala siyang parang sing song na hindi siya parang mahirap pakinggan. Oo. Tapos very clear yung messages. Very clear. Very articulate, no? Yes. And so yun yung parang comment. Yung ano ko nga, yung best friend ko nga na British, sabi nga niya nung kasi we were roommates. So sabi niya nagdasal talaga daw siya na para na sana yung accent ko hindi yung parang Asian na stereotypical Asian accent kasi hindi daw niya kakayanin maganon. Oh my goodness. So sabi niya na salamat at hindi ganon ang accent mo. I was like okay. Pero wala naman talagang masama sa pagiging having the accent. Right. Doon ko na-appreciate doon kasi ang importante, nakaka-communicate ka ng maayos. Yeah, correct. At hindi ka kailangan mag-pretend na sounding like this. You just sound like you are. Right. And there's nothing wrong with that. Yeah, totoo yan. Yeah. I think that's a gift na meron tayo sa Pilipinas, no? Na kahit na na-colonize tayo, parang naiwanan tayo ng ganong knowledge. Yes. Na to speak English. Kasi importante po yun. May advantage yun abroad na compare mo sa ibang mga lahi na hindi mahirap mag-English, mas madali po sa inyong mag-travel, mamasyal, mag-communicate, mag-work sa ibang countries. Kasi English po talaga yung still most spoken language. Yes. So. Okay. Next one naman. Ikaw na magsabi ng next stereotype. Ang fourth stereotype is that ang mga Pinoy daw ay usually nurses and caregivers. Ano sa Tagalog yun? Crank and stressed. Nurse. At saka caregiver. Taga ano. Okay. Okay. Sige. Ready? 1, 2, 3. Uy! Galing Galing. Yellow card. Yellow card, yes. Okay, ako una. Ang dami kong nakuhang tanong na ganyan. Firstly, ako ba ay nurse? And ang nakakamangha, Pinoy pa ang nagtatanong. Kasi I think yun naman ang parang most popular thought maybe. Default ng pumunta ng Germany kasi nag-nurse. So, okay naman yun. Ang dami natin kilala niyan. Pero hindi siya talaga totoo. Kasi fully true because may ibang field din na nag-excel ang Pinoy. Yan, totoo yan. That's true. Actually, sa story ko naman, meron akong kilala na mga 5 or 6 nurses, sa ibang bansa. Tapos yung tito ko, nurse din. Sa ibang bansa din. So, hindi siya parang false information. Totoo siya. Maraming nurses. And that's not something to be ashamed of. Yes, right? yes. Maayos naman yung pamumuhay. Tumutulong naman. So, walang problema doon. Nakakatulong naman talaga ang ating mga Pinoy nurses. Tsaka kung gusto mo talagang umasenso ang buhay mo, tapos gusto mo na yung sure na may trabaho ka, hindi mag-nurse na lang. Wala namang masama doon kung yun talaga yung gusto mo. I mean, I know a lot of passionate talaga and I think yung na-appreciate ko sa mga nurses natin talaga yung yung para bang
it's really not just a profession, no? Talagang may extra care na natatranslate talaga, na nafe-feel ng mga tao. Yun ang, kahit sa Pilipinas din naman ganun na naman ang feeling ko sa Pilipinas. Parang identity mo yung nurse no? Oo. Parang pag tinawag ka na nurse, merong care parang kaya mo ibigay na hindi mabibigay ng ibang profession. And I love the idea that it carries so much pride as well. Like I never heard na minamaliit ang Pinoy kasi nurse. Like hindi yun. Talagang kumbaga mas lalo pang sana maging Pinoy yung nurse sa hospital. Mas gusto nila na Pinoy ang mas prepare pa caregiver nila. Na Pinoy. So, maganda yun. Maganda. Yan. Okay. Next one. I will introduce the next one. Stereotype number 5. Teka muna. Stereotype number 5. Filipinos love karaoke and rice. Okay. Yan. 1, 2, 3, go! Green ako. Yellow yung card mo. Yellow card ako, yellow card. Okay, ako muna ma-explain. Sige, kasi explain mo yung... Kasi yellow yung... nasasaktan ako sa yellow card na yan. Okay, so sa akin naman, kung dino-joke ko nga kung may national sports sa Pilipinas, karaoke, tayo ang world champion sa karaoke, no? In fact, yung patent ng karaoke, Pinoy talaga ang nag-invent. Talaga? Oo, totoo yun. So, galing. Yung may microphone na maririnig mo yung voice mo, tapos the karaoke machine. The karaoke machine was really invented by a Filipino. Wow. So, hindi na siya, kaya hindi ako nasa-surprise na talagang magaling tayo sa karaoke. At saka, ang maganda dyan is that yung buong mundo, in-embrace din yung culture ng karaoke. So, I think, maganda. I think, ito yung stereotype na parang na-leverage ko as something, as a talking point, you know, as a conversation starter. And as also like a bonding experience for newfound friends. Ayun. And rice naman, of course, ang daming rice is life, rice diba? Rice is life talaga. Kahit na breakfast dito, nagre-rice. Tapos ang asawa ko, bakit nagre-rice? Bakit nagre-rice ka for breakfast, no? Yung lalagyan mo ng Milo yung kanin. Yes. Para sa breakfast. Tapos may sardinas, tapos may rice sa breakfast. Like, ano man. Iba talaga ang mga Pinoy. Yun yung sa akin. Okay, explain ang yellow card. may tanong ako sa'yo, Norbert. Okay. So, magaling kang mag-karaoke. Iba yung ano doon? Susunod na po na topic. Meron po tayong next special na episode, karaoke night ang tawa. Karaoke special. Kakanta po si Norbert. Pakinggan, watch out po kayo doon. Kano bang talent fee? Talent fee dyan, ayan. Meron tayong talent fee. Actually, for me kasi, yellow. Kasi yung bang, ang napansin ko lang sa ibang Pinoy, pag ganiyaya akong mag-karaoke, parang hindi masyadong game. Ewan ko, siguro siya mga friends ko lang na IT. IT kasi sila Kaya, pag ina-ask ko, parang, wag na, mag-bilyar na lang tayo. So, depende rin siguro sa mga tao na kaibigan mo. Pero I think, mga nurse, siguro magaling mag-karaoke yan. For sure yun, no? Siguro dahil sa industry na IT, baka parang masyadong, corny para sa kanila yan. Baka. Ikaw ba, pero ikaw meron kang karaoke machine? Oo, hindi naman siya yung totoong karaoke machine. Parang, parang Bluetooth speaker na, na may microphone. Okay. Oo. Ano yun, sa computer or sa TV? I mean, Bluetooth speaker siya na i-connect mo sa TV mo, tapos YouTube mo lang yung karaoke. Tapos, oo. Ang ko dyan, parang naaaliw ako sa idea kasi pag may bisita kayo, okay, wala nang paliwanagan, di ba? Na, Pinoy karaoke, fine. So, may na activity na agad na magagawa yung mga friends. And I mean, hindi naman necessarily Pinoy friends lang. So pag kunwari yung mga German friends namin, bumibisita, tapos on ko yung karaoke, talagang, excited sila, di ba? Kasi hindi familiar sa kanila yun. Tapos may
ano pa, like performance ka pa talaga na gagalingan natin, di ba? Talagang all in ka doon. All in talaga. At saka yun isa ko na-discover, talagang funny na funny. Alam nila yung kantang The Coconut Nut ng Smoky Mountain. Kasi ang daming videos na lumalabas na yung mga European na kumakanta. Actually, yung anak ko nga yung sa grade 5 pa lang sila noon, parang kumala sa YouTube yung The Coconut Nut. Tapos sabi ko, don't you know that's a Filipino song? Ay, hindi na-shock sila. Hindi nila in-expect. Diba? So, ang ganda. Ryan Cayabyab is our national artist. So, well done, Mr. C. Pero, talagang aliw, talagang parang, yun na yung party, the coconut song. So, yun. Actually, yung kantang Anak nga ni Freddie Aguilar, sa China sumikat yun, Noong panahon na, siguro 80s, di ba? Sumikat yun. Kapanahonan ko. Pero, ang weird doon, hindi nila tinanslate. Talagang anak talaga yung Tagalog version. Yung Tagalog version. Yun yung sumikat sa China. Di ko, parang weird. Well, hindi naman. Powerful ang OPM. Powerful ang OPM. Totoo yan. Okay. Okay, next. Naku, bro. My good. Stereotype ito po, ha? So, babasahin ko na lang. Hindi ako. So, Filipinos are known to have mail order brides and domestic helpers. Okay. That's a stereotype. Okay. So, ano tayo dyan? Okay. 1, 2, 3, go. Nga yan. Yan. Yellow card. Pareho tayong yellow. Ano ba masasabi natin dyan? Actually, dito po sa Germany, meron akong kilala ng mga lagang Pinay na galing Pilipinas na nakilala nila yung asawa nila through online. Nakita ko, actually colleagues ko nga yung asawa nila. Hindi naman yan, hindi naman ang makabagong paraan ng... Oo, hindi naman masama yun. Kung di ba, nag-meet kayo online, ano problema dun? Oo nga. Wala naman problema dun. I think ang napansin ko lang na ginagawa po na ibang Pinoy na meron din akong kilala, no? So, parang, ano nga ba talaga yung borderline? Ibang mga Pinay po, nag-asawa ng German, pero may asawang Pinoy. Yan po ang talagang, kung may asawa na po kayo, wag yun na pong... Agoy. Yun po, kasi, ang parang, ang tawag dito, ang loophole, no, sa batas ng Germany, hindi nila nire-recognize yung asawa mo sa Pilipinas. Parang wala silang ganong recognition na may asawa ka na sa Pilipinas. Talaga ba? Wow. Oo, kunwari, nasa talagang baryo ka, yung bang hindi na nila maangkat hindi na nila makukuha yung record mo. Kasi meron akong kilala talaga na ganun, na nag-asawa ng mga Pinoy, o may asawang Pinoy sa Pilipinas. Asawa ha? Hindi ba ang annulment, hindi naman ganun kadali? Oo. So, nag-asawa sila ng German ulit. Okay. Tapos, hindi na sila nag-uusap ng asawa nila. Ganun. Hirap no kasi may mga legal stuff. Legal loopholes, ganyan. And yung iba masaluot ng kwento, ganun. Iba talagang ayaw lang, iba gusto talagang umalis ng Pilipinas. I think yun lang po yung borderline na talagang I think may problema po kasi pag nagkaalaman po yan German na asawa ninyo, mapapauwi po kayo ng... Hindi talaga maganda yan. Oo. Ito naman, sa akin naman, hindi ko naman dinideny na may nangyayari talagang ganito. Oo. No? Na yung mga mail order brides and these domestic helpers. What makes me sad though, I think on my point of view, what makes me sad is really the kind of the abuse na pwedeng mangyari dyan. Ayan. So, sa human trafficking, sa sex trafficking, doon talaga ako parang hindi ko siya talaga gusto. Kasi ang daming nasasagasaan, ang daming nasasaktan, tsaka it's just evil. You know, I think hindi siya makatao and may parang government agency sa Pilipinas na I think it's a Commission for Filipinos Overseas, CFO. Ito yung parang ginagawa nila na ini-interview nila yung if you're marrying a foreign national, then they parang may interview ka na
i-go through para just to make sure na at least na napaprocess pa na aware ka sa mga rights mo, aware ka sa pinapasok mo. Kasi nga ang daming nagbibiktima. Ayun. And ito yung parang loophole nga, 'di ba? Parang may loophole diyan na pwedeng abusuhin kasi tinatake advantage yung talagang poverty sa atin and hindi siya maganda. Kaya hindi ako talagang red or green, parang waiting lang. Sa mga online dating po dyan, no? Mas maganda po na maganda yung asawa ninyo referral ng kaibigan ninyo. Kasi gano'n naman yung mga... Talagang referral. Referral. Alam ko yung ibig sabihin yan. na nirefer na kaibigan ninyo na single din. Kasi alam mo na at least totoong tao, may higher chance. Pagka nag-usap lang po kayo sa online, tas wala kang paraan na malaman mo kung totoo ba talaga yun o yung iba nga na kaibigan ko, pinapapunta pa sa Pilipinas, pinakikilala sa magulang. Meron pong mga ganun na talaga, maganda naman talaga yung ano. Talaga, mag-careful ba? Ayan, oo. We have to be cautious kasi hindi naman, these are lives of people, di ba? Ito yung totoong mga buhay ito. Hindi lang ito hindi ito about sa pera, hindi ito about sa lahi or anything. It's just real lives of people. So, I think we have to be very, very careful about that. Ayan. Totoo po yan. Okay. Ito na po Bisaya naman talaga ako. Lumalabas Bisaya talaga. Okay lang yan. Ito ang ating 7th stereotype. Filipinos are known to have large and close-knit families. Okay. Ayan. Magandang stereotype. Totoo ba? Okay, mag-vote tayo. Vote. Okay, 1, 2, 3. Yan. Totoong-totoo po yan. Totoong-totoo. Malaki po talaga ang family ng mga Pinoy mostly, tsaka very close, no? Hindi lang malaki, close-knit talaga. Close-knit talaga. Oo. May pros and cons ba yan? And of course. Especially pag reunion season. Pag Pasko, no? Oh my goodness, ng ating mga may ka talaga, may narinig mo naman sa sa yung pasalubong. Pasalubong, yung sa Bisaya ba pasalubong din? Pasalubong din, yes. Pag hindi po ako tama, mag-comment lang po kayo. Kasi mag-comment po yung tama. Ano ba yung Tagalog sa pasalubong? Pasalubong lang din. So, yeah, I think this yeah. Yun ang kinakatakutan ko pag uuwi ako ng Pilipinas, yung pasalubong. Kasi ang dami ko ng kamag-anak, paano mo gagawin yun, no? Kasi ang isa rin challenge sa akin, kasi yung mga tito ko, seaman sila eh. So, parang maliliit pa kami. So, parang laruan, ganyan, madali. Ngayon, lahat sila mga malalaki na, may mga asawa na, may mga iba na, dami na, dumami na, may mga pamangkin na ako. Inisip pa, paano kaya ako magpapasalubong? Inisip ko mga libro lahat eh. Bigat ha? Ayaw, yun nga. Biling ko sa National Bookstore. Pag nakita ko. I think naman din sa with kaakibat ng stereotype na ganyan. Talagang bigat. Aking Filipino teachers ng elementary ay magiging proud sa akin dahil nagamit ko yung word na yon. Si Miss Kahatol tsaka si I think kasabay ng stereotype na ganyan is also that idea ba na especially kapag Pinoy kahusband ka nasa abroad na may expectation yung pamilya sa Pilipinas na nagpapadala ka ng pera. Kasi ikaw yung nasa abroad. OFW ka, may marami kang pera, magpapadala ka ng pera sa Pilipinas. Isa din yun sa mga stereotype na kalimitan ay again na Tama ba yun, Norbert? Ay nako. Malaking yan I mean, wala naman, hindi mali ang tumulong. Ayun. Yun ang totoo. Kung kaya naman, bakit hindi, 'di ba? Pero wag naman po sana nating parang i-pressure ba? Yan. Yung OFW, yung OFW. No? Lalo na po pag may pamilya na yung OFW na sarili, no? Kung kayo po ay kapatid o nanay, parang wag niyo na po masyadong i-pressure. Kung kunari, talagang hirap po sa pamilya pa lang, no? Unahin po talaga nila muna 'yon. Tapos pagkatapos nun,
susunod naman po kayo. Di ba, no? Yes. Ang pakiusap lang po namin bilang OFW, talaga pong marami pong OFW na minsan hindi na po nag-restaurant para lang po mabili yung sapatos ninyo. No? So parang, ano rin yun po, parang yung bang yung hinihingi po ninyo sa mga OFWs, minsan talagang yung essential ako, ano talaga yung pinaka-importante. Tuition fee, ganyan, o kaya yung may sakit, yung gano'n. Naiintindihan ko naman talaga ang kahit being, di ba, kahit yung OFWs natin na mga kaibigan na talagang gusto naman din naman mag-provide talaga ng maganda. Kaso nga lang, talagang minsan po talaga ay hindi na kaya at talagang may limitasyon din naman. Diba? So yun lang po ang na yes, maganda talaga ang tumulong. There's no question about helping, but again, mas maganda pag hindi sinasagad. Yan, wag abusuhin. Wag abusuhin, yeah. Okay. Last na stereotype. Oh my goodness. Ito talaga ay I think may episode tayo dito. May episode tayo so pwede nyo balikan yung episode na yun. Yes. Pero ito yung popular stereotype ng Filipino. Filipinos are always late. They are known for their Filipino time. Oh no. Go. Okay, ready ka na? Ready. Ready, 1, 2, 3. Go. Yellow card. Yellow card po tayo dyan. Yellow card, okay. Wala tayong red flag, no? Wala tayong red flag. Oo nga. Filipino time, always late. Siguro hindi naman always. Siguro sometimes lang. Masasabi ko na may katotohanan at meron din namang hindi katotohanan. Yes. No? Sa mga ibang bagay na I think na-realize ko, ang mga Pinoy kasi pag mas lalo na pag mga may occasion, hindi sila pupunta na on time. Para pupunta sila ng mga 30 minutes late. Ganyan. Pag may party. Pag nasanay talaga sa Pilipinas, no? Na pagkasabong 6:30 yun. No? Talaga. Parang ganun. Yun lang yung napansin ko. Pag may mga party kami na, dari sa church, no? Yung ganun. Lalo na sa service, sa church service. May pupunta kayo ng 12. Tapos yung mga iba, 12:30 na, ganyan, 12:15. Mga Pinipino ito, mga ganun, no? Oo. Halata. No? Pero yun naman, I think normal naman yun na ganun yung sadly, may mga ganung instances. Pero hindi naman lahat, no? Meron din naman mga Pinoy na talagang on time. Tulad ni Norbert. Ayan. Talagang po yan, on time. Kasi naman po, I think, yung problem ko dyan, hindi ko sasabihin problem, but I think the opportunity there, I think, is to really, we can redefine what is Filipino time. Yan. And I think bilang tayong mga Pinoy husbands na nasa abroad, no, na tayo ang nagre-represent hindi na ng buong Pilipinas, masyadong OA yun, pero alam mo yung ibig ko sabihin na parang kasi ikaw yung parang you might be the only Filipino person that they will know in their life. Totoo diba? Yan, yes. And ang dami yun. I think na ang dami ko nakilala na they've never been to the Philippines. Pero but because they met you, gusto nilang bumisita doon or mas na-curious sila about the Philippines. So, yun yung parang responsibility natin. So, parang sa akin, hindi maganda na yung opportunity natin na nasa atin din to redefine what Filipino time is. Hindi naman kailangan natin i-accept yun na stereotype, di ba? Kailangan natin ituro sa ating mga anak, sa ating fellow Filipino kababayan, na hindi talaga siya the most attractive trait. Yan. So, para sa akin, kaya natin i-redefine yun na Filipino time is on time. And Filipino time is respecting other people's time. Yan. Totoo po yan. Anong challenge natin ngayon, Norbert, for this episode? Okay. So, ang challenge ko po sa atin ngayon is isip kayo sa aming mga binanggit na na stereotype. Yes. At whether you agree or disagree, that I challenge you to act on it. And ipakita po natin na ito ay isang mabuting asal o mabuting stereotype ng being Pinoy. Yan. Tama po yan. And
suggestion ko lang po yung Filipino time, ha? Na let's really change that thing kasi nakaka-pull down sa atin lahat. Yan, totoo yan. And I think pwede naman po kayo mag-react, no? Magkaroon kayo ng comments, reaction. Okay lang po yun. Mag-red card din kayo. Mag-red card kayo, ganyan, card. kung gusto po ninyo. Ito naman po ay research talaga na sinabi po ni Google tsaka ni ChatGPT. So, talaga po hindi galing sa amin. Ang importante lang po na ito talaga yung common perception and stereotype ng ibang mga lahi. Ayan po. Okay, maraming salamat for tuning in again for our episode. Talaga naman pong talagang explosive itong ating episode this time, ano? Kaya po, sa uulitin, tandaan nyo lang po na ang aming pakay dito ay hindi po maging perfect na husband. Talagang isa lang pong paano mag-improve bilang isang Pinoy husband. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na episode ng Pinoy Husbands Podcast. Bye!